Ano bang final nating kaso, attorney? 19 counts po ng cyber libel. Bakit po 19? 19 na beses po na nagpahayag o nagpost ng mapanirang imputation yung respondent, kaya po 19 counts. Bawat post na mapanira ay isang count. Sino po ang mga nirereklamo or kino-complain? Dito po sa criminal case, ang kinailan po natin ay si Mr. Daryl Yap. 19 counts of ano po, sir? Anong Cyber libel po. sa package siya ng Ang case po natin ay cyber libel, anyone who caused the publication. So siya po ang sinasabi namin nag-cause ng publication ng mga malicious and defamatory statements. Attorney, may financial damages ba or paano po? Yes po, sa ilalim ng Cybercrime Act, po pwede pong humingi ng danyos ang nagrereklamo ng kasong kriminal. Kaya po kasama sa hinihingi ay ang moral damages. Magkano po? 20 million pesos. Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. With the filing of 19 counts of cyber libel laban kay Daryl Yap, ano na ang susunod na mangyayari? Padadalhan po ng piskal si Daryl Yap ng sabpina, kasama na ang kopya ng criminal complaint na inihain ni Vic Soto laban sa kanya. Once matanggap na ni Daryl Yap ang sabpina kasama yung complaint, kailangan niyang sumagot sa pamamagitan ng pag-submit ng counter affidavit kung nais niyang pasinungalingan ang akusasyon laban sa kanya. Now, what if hindi mag-submit ng counter affidavit si Daryl Yap? Ano na ang mangyayari? Di mas malaki ang tsansa na papanig ang piskal kay Vic Soto dahil walang isinumiting ebidensya si Daryl Yap. May basihan ba ang reklamo cyber libel na isinampa ni Vic Soto? Yes, sa tingin ko may basihan dahil pasok po ang lahat ng elements ng libel base sa movie teaser na ipinalabas. Namely, number 1, merong defamatory imputation of a crime. Number 2, merong publication, inilathala ni Daryl Yap sa social media o sa cyberspace where online communication takes place. Number 3, tukoy ang identity of the person defamed. Walang duda na si Bossing Vic ang tinutukoy sa nasabing movie teaser. At number 4, merong malis. May mali siya dahil hayagang inakusahan ng mapanirang salita si Vic Soto. But of course, opinion ko lang po ito. And this discussion is only for educational purposes. Depende na po yan sa evaluation ng piskal na may hawak ng kaso kung pasok ba sa libel ang paglalathala ng nasabing movie teaser. Ano ba ang ibig sabihin ng 19 counts of cyber libel, Fiscal? It simply means there are 19 instances na nag-commit ng libel si Daryl Yap ayon sa mga abogado ni Vic Soto. Kung sasang-ayon ang piskal, then there will be 19 criminal cases of libel na isasampa ng piskal laban kay Daryl Yap sa korte. Nasa piskal po ang discretion kung ilang libel cases ang isasampa laban kay Daryl Yap. Pwedeng 19 cases, o 10 lang, o di kaya isa lang. Pag nasampa na sa korte ang kaso piskal, ano na ang susunod na mangyayari? Bubusisiin po ng korte kung may sapat bang basihan para isyuhan ng warrant of arrest si Daryl Yap. Kung sa tingin ng korte walang basihan, the court may dismiss the case. But this rarely happens because 99% of the time, the court will almost always issue a warrant of arrest once the case is filed in court. Now, after ma-issue ang warrant, the warrant will be of course served on Daryl Yap, meaning huhulihin siya para makulong habang nililitis ang kaso. Question: pwede bang magpiyansa si Daryl Yap sa cyber libel? Yes, pwede. The offense of cyber libel is bailable in the amount of 48,000 pesos for each case. So, kung 19 counts o cases ang isinampa ng piskal kay Daryl Yap, then kailangan niyang magpiyansa for each of those 19 cases or for a total of 912,000 pesos. Pero sabi nila mayaman naman daw si Direk, so maliit lang yan para sa kanya. Fiscal, ano ba ang parusa sa cyber libel?
Ito po ang parusa sa cyber libel ayon sa batas. Number 1, imprisonment po ranging from 4 years, 2 months, and 1 day to 8 years for each count. Or, number 2, payment of fine ranging from 40,000 pesos to 1.2 million pesos for each count. Or, number 3, pwede ring pagsamahin ang number 1 and number 2, meaning both imprisonment and fine depende na po sa korte. At maliban sa imprisonment at fine, the convict will be ordered to pay damages o danyos gaya ng 20 million pesos na danyos na hinihingi ni Vic Soto. Dapat talaga mag-ingat po tayo sa sasabihin natin dito sa social media dahil kita nyo naman, medyo mabigat po ang parusa sa cyber libel. So yan lang po ang munting lesson natin for today and see you in my next video. Maraming salamat po.